Okay, good morning again, Stephanie. Narinig niyo na ako, no? Maui, Agape, Sylvia, Ira. You can hear me? Yes? So, narinig ko. Okay, thank you very much. Okay, so anyway, this is going to be recorded anyway. No? Oh, thank you, Sylvia, sa iyong pa-heart. Salamat sa iyong pag-attend ng pagdalo ng mas maaga. No? So, kahapon, I heard, and thank you to Stephanie for allowing this, no? Yung Zoom. Kasi kanina, I was opening my Zoom. Hindi naman din yun pro account. Pero nag-BSOD ako, nag-blue screen of death. So, I was thinking na baka mamaya may problem yung Zoom app sa akin side. No? Kaysa naman tayo mamaya, mag-BSOD tayo, at least nasa Stephanie yung account. So, pag nawala ako, pupunta sa kanya, mag-revert back sa kanya yung hosting. Anyway, the others might be, first day jitters. So maybe they are still, not yet active. Okay lang naman, no? So they are unstable ang internet. Okay, so they are you will be able to view this anyway. So I'll just, shoot right in. Kasi 40 minutes lang ata ito, no, guys. So I hope that's okay. So anyway, this is just the context of the org psych. And I'm sure, kasi part 2 na to di ba? You already took this up sa beginning. But nakita ko mahaba naman talaga yung time frame natin for review. So might as well go to this. And then I will just highlight the things that you need to remember. Kapag parang na rin tayo nagre-review. Sa review school, kung mag-review school pa ba kayo, kung hindi na, actually pwede na itong mga to saka yung mga natutunan nyo rin sa class, no? So you can always just make that as your reviewer. Okay? Okay, meron dito. Okay, so ito ay isang part ng boards. Pero ito ay kakaunti lang hindi masyado yung mga details ng objective tart, no? Karamihan talaga is more of situational, yung tawag dito. So more or less, itong org psych history, no, is just a prelude, so to speak. Siguro kung meron man less than 5 items, I would say, no, based on sa ating no. At saka magagamit nyo to as a take-off point. Para lang naalala nyo na si parang ganun. Ma-associate mo siya dun sa philosopher or psychologists. And then, dun yung mag-formulate naman yung kanyang theory. Ang maganda naman dito, when you look at history, you'll be able to see yung development side ng org psych, no? So anyway, ayan. So ako ay si George Atento, Dr. George. You can just call me Sir George or whatever. I'm not really, into the title kind of thing, So I am from, as I mentioned kahapon, I think someone asked kung, Sir, face-to-face na ba tayo? I think I will never go face-to-face kasi layo ko I think I was allowed naman by our chair and our dean. So our class will always be this, no? I don't know kung ano ang klase nyo, how is it yung schedule nyo during Wednesdays? Are you traveling towards school? Is this, I think mas okay naman ang online. Hindi naman natin i-take up yung buong 3 hours. So more or less like after this, I'm gonna assign you something to do. Kasi inang natutunan ko na sa mga previous kong klase na to, I think this is the 3rd time I'm going to teach this with FCPC. And kailangan pala meron tayong write-up lagi, no? So yun, guys, no? Kasi sa dulo pala nire-require pala talaga yun, no? So meron tayong ganun, no? So basahin na lang po tayo, no? Nagno-notes tayo. Tapos, if we can just give, our insights. Alam ko, iba sa inyo gagamit ng ChatGPT dyan. Pero as much as possible, mag-create kayo ng sarili nyong insights. No? Later on, siguro turuan ko kayo paano gumamit ng tamang prompt
kay ChatGPT para hindi mo kung ChatGPT. Ayan, mga ganyan ang mga banat, no? Pero anyway, syempre hindi natin kinukondone yun. Hindi tama yun. Mas maganda kung sarili nyo siyang parang pinapolish lang niya, no? So, ang kagandahan talaga is, ang tip ko is, when you make your insights, habang nagkaklase, isulat nyo na yung mga nakikita nyong insights, no? Hindi naman kailangan full sentences, basta magawin, okay, ito. Halimbawa, yung first na sinabi kong, doon, na point, is that, ang context pala ng work site, may pinanggagalingan pala itong history, which is, nanggagaling siya sa philosophy, etc. And then tied up siya sa business. Kaya, yun, no? So, yun yung pwede, na yung models ma-associate mo with philosophers and then psychologists. So, yun yung mga first insights. Parang bullet number 1 na yan, eh. So, para pag ikaw gumagawa ng essay, no? Meron ka ng makukuhang notes. Kesa yung aalalahanin mo siya, alam mo kung pag blah blah lang yung gagawin mo, di ba? Yung mga tipong skibidi essays, hindi tama, eh. Mas maganda yung habang habang nakikinig ka, nagsusulat ka na. Paano ganun? I think there's also a research from Harvard na says the same, no? Kung nakikinig ka nga lang ng video, nanonood ng video na may PowerPoint, ang retention rate mo nasa 10% lang. Whereas kung either nagtatanong ka, okay, may active participation, at saka at the same time nasusulat, no? Kasi na-retain ng brain mo yung sinasabi. Para pag nag-review na kayo, sa psychometrician exam, hindi nyo na sa kailangan balikan. Kasi, biro mo, ang dami yung babasahin sa totoo lang. No? May mga review center na nakita ko yung libro mo kailangan yung basahin. Sabi ko, ito, CPA board. I mean, not to be disrespectful. Pero it's not as hard as, CPA or law or physician exam. So, magagawa nyo lang yun kung meron kayong mga active notes from the beginning. Yan, yun yung mga tips ko sa inyo going forward. Kasi ito yung mga bagay na hindi nyo na dapat binabalikan, eh. Di ba? Kasi, napakasimple. Pero, since ang HR ay part din talaga, kailangan meron kayong working knowledge on the models. At least itong topic na to, guys, kailangan to, alam nyo siya. Okay? Ayan. So, marami na palang nasa natin. So, there are 19 of you. Anyway, I can see that. Nga pala, para ma-check natin attendance nyo, maglagay kayo ng mamaya, present. Mamaya na lang siguro. Kahit basta bago matapos yung klase natin. Para makikita natin yung inyong name. Ngayon, pag ang name nyo dito ay hindi pareho ng tunay yung name, either palitan nyo yung name nyo or maglagay kayo ng name. Halimbawa, Nathaniel and Signe, present, whatever. Pero kung nandun naman, okay na. Tandaan nyo guys, bago magtapos yung session. Or, ayan, if you want. Basta mas mahalaga meron kayong tidbits of information. Tapos I would appreciate kung meron kayong tanong. Siyempre dito, siguro baka wala pa. You know what I mean? But sa mga susunod, lalo na dun sa nagre-review na talaga tayo ng mga situational things sa HR, sa company, marami kayo sigurado itatanong dyan. Lalo na po at tayo ay eventually, that will be either your work. Stephanie, sasabihin ka ba? Guys, kung nag-grumble ba ako or nag-robotic ako, sabihin nyo lang sa akin. Okay ba yan? Kasi minsan may nakikita akong nakalagay na may hina yung signal, okay? O kahit i-message nyo lang sa chat or whatever. Okay. So yun po, appreciated natin yan pag merong mga feedback. Okay, so good morning ulit sa inyong lahat. And as I said, my name is George Atento. I'm my undergrad, hindi ko naman sabihin expertise, Pero siguro, kasi nga sa tagal ko na sa work din, maybe I was born even before your parents. I was already working in the 1990s, naabutan ko yung bago mag-computerize ang banking. Kasi yun ang unang trabaho ko. And then eventually, napunta ako sa mga consultancy, napunta sa HR kasi yun ang susunod talagang automatic .
pag nagko-consultancy ka, nag-work ka with HR, and then napunta ako sa mga HR work, and then academe, ayun, halos lahat na napuntahan ko. Halos lahat ata ng field napuntahan ko because of my consultancy work with companies. Kaya marami kong alam sa paano sila, tumatakbong isip ng mga HR people, saka yung through the years, no? Kami, Gen X, yung naging in charge na ang early millennials, late millennials, Gen Z, and kayo parang alpha na kayo Gen Alpha, no? Yun. Kaya po marami ng generation na nasa workplace ngayon, no? So lahat po 'yan isa sa mga pag-aaralan natin dito. So again, ang expertise ko is more of math. Math talaga ako, mathematics, kaya sana kung I think meron din akong klase on statistics Saturday yan. Hindi yata kayo ba rin yun? Hindi yata kayo yun, no? Stephanie. The rest, sino nga ba yun? Hindi po. Iba, no? Oo, sila Charlie, Alvier. Anyway, ibang klase yun, no? Anyway, yun yung aking topic din na tinuturo with psych students with other universities. Yung statistics. Kasi yung assessment, yan yung, I would say, 65% of your exam sa psychometrician is all about assessment. Even itong org psych align siya sa assessment kasi nga yung mga assessment ng prior to recruitment, training, performance, di ba? IO siya pero nasa assessment yung items, di ba? Kasi nga lahat yan gumagamit ng statistical treatment, etc. So yun po yung dahilan. Kaya dapat nag-i-inject din tayo ng ganun. So yun yung aking claim of fame, so to speak, with IO connections. And BA, business, nag-MBA and then eventually PhD in management. So more of management yung aking expertise. And then sa field naman, as I said, HR, strategy, corporate strategy, planning, and quality, research, etc. So sa school, halos lahat naman na nahawakan ko, even dean, no? Nag-dean ako ng CBA, ng College of Business. And then ngayon, ang aking mga tinuturuan ay usually mga graduate school, no? Particularly international students. Anyway, that aside, so let's proceed, okay? So yung mga bagong dating lang, I think may 3 bagong dating, ay you're still very much in the game because this is starting. So dito, yung history ng organizational psych in the 1900s, ito, napaka-importante ito guys, no? So timeline, nandaan natin, nagsimula yung Industrial Revolution, mga 1700s, 1800s. Halos lahat ng libro, doon nakaturo yan. Nagsimula yan sa England, and syempre, dumadami yung mga factories all around the world. And then, pagdating ng 1900s, wala pa talagang formal na org psych. Ang ano kasi noon, ang time na yun, ang focus natin is scientific management, no? Scientific management. So, dito sa mga historical accounts, meron silang binabanggit na mga beginnings ng field ng IO during the earliest part of the 20th century. In fact, hindi naman magkakaroon ng tinatawag na behavioral psych movement kung wala yung mga early pioneers. Ayan, so tandaan niyo itong mga pangalan na to, no? Pero hindi to usually masyadong sikat sa field ng org psych. Pero malay mo naman, no? So tandaan niyo lang, Hugo Munsterberg, Walter Dale Scott, and Walter Bingham. Yung mga work nila, yung mga tungkol sa mga personal selection, hiring, ganyan. So tandaan niyo guys, early 1900s, turn of the century, 90%, well over 90% ng lahat ng work ay may kinalaman sa agriculture. So imagine niyo yun sa pag tinasagot niya itong mga tungkol sa org psych. 1900s, 90% ng lahat ng work. So ibig sabihin, baka kasalubong kayo ng 10 tao dyan, malamang 9 dyan ay nagtatrabaho sa farm noong early 1900s. Nagsimula ang mga factory talagang early 1910s. Tapos nung lumabas na yung mga pioneer like Ford, Motors, ganyan. So doon na nagsimula ng halos lahat na pupunta na sa factories. Okay? So yan ang mga inputs natin. Okay, so ito yan, no? Scientific management, sinasabi natin. Tandaan niyo yan, early 1900s, ang talagang term na ginagamit sa field ng management is scientific management. 1900s.
Noong 1920s to 1930s, lumabas yung tinatawag na Hawthorne Studies kasi yan, si Taylor, siya ang nagsimula nung industrial, industrial engineer sila. Taylor, si Weber, ayan, mga scientific study ng organizational structure. Nung nagsimula yung Hawthorne Studies, they were trying to understand alin yung nakakatulong sa productivity ng mga workers. And particularly, ang US Steel, American Steel, okay. Wait lang, nag-unstable ang internet. So, yung American Steel is one of the biggest companies noong time na yun. It's $600 million. Noong time na yun, napakalaki na niyan. And one of the first, if not, I think he's the first American billionaire. His name is Andrew Carnegie. Si Andrew Carnegie, siya yung, sa kanya pinangalan yung Carnegie Hall. No? So, siya yung first American billionaire, industrialist. 30 years old na siya. Nagtatrabaho siya sa may railroad. Tapos, nung 30 years old na sabi niya, okay, I'm gonna start my own company. So, parang gano'n, no? One day na lang, bigla na lang siyang sabi niya, mag-resign na siya, tapos nagtayo siya ng company. And it became what we call the American US Steel. And it's a collaboration, actually. It's not just his own, but it's a collaboration. And it's the beginning of the steel business, the steel industry. Kaya karamihan nun, guys, yung time na yun, puro mga scientific management, puro factory, hard labor, no? Hard industry, heavy industry. Ngayon, yung Hawthorne Studies, lumabas ito kasi meron silang gustong alamin dun sa isang plant na alam ko si Charles Schwab, SCHWAB, ay operations manager ni Andrew Carnegie. And then he was made to understand bakit itong isang plant dito sa Pittsburgh, something, ang baba ng productivity. So, ang ginawa ni Charles Schwab, true story to, pumunta siya doon. At ito, nakalagay ito guys sa libro na Think and Grow Rich na Napoleon Hill. I don't know if you've heard about that book. Maybe you will when you grow older. It's one of the first, the kwento ng The Secret, yan, yung mga law of affirmation, law of, anong tawag nito? Attraction. Doon ang galing yun sa book ni Napoleon Hill. And itong story na to, nandoon siya sa Napoleon Hill. Ang sabi ni Charles Schwab, pumunta daw siya doon sa may factory, and then he asked the foreman, how many tons ata of steel did you make last night sa shift nyo? And he said like 4, let's say 4. No? I don't know, I don't recall the exact the story, but something like that, 4 or 5. So ang ginawa ni Charles Schwab, humingi siya ng pangsulat, no? Parang chalk or something, na sinulat niya sa floor, 4. So, sabi ng mga tao, anong nangyari? Ba't pumunta si boss dito? Kasi siya yung operations manager. Sabi, well, he asked me how many we were able to make in our shift. And I said 4, so he wrote that number on the floor. What does that mean? Baka mamaya, tatanggalin na tayo rito or something, di ba? So, the next shift came, and then they were asking, ano yung nakasulat sa floor na 4? Pumunta si Charles Schwab dito, And then he asked us, ilan yung nagawa namin? So, sinulat niya yan sa floor. Yung 4, no? So, what happened, the next day, the next shift, it passed along up to the next shift and then the next shift. So, yung 4, ginawang 5, yung 5, binura, ginawang 6. In short, because of that, maybe it was exaggerated, okay? So, this was a story, handed down for 110 years already. And the story goes that plant, guys, yun yung naging most productive for years to come. And that's why the Hawthorne Studies came about. So they wanted to find out, diba, hindi nyo alam yung backstory na yun. Yung backstory na yun came, and that's the reason why there was the Hawthorne Studies. So the Hawthorne Studies, pinuntahan nila yung mga plant. And isa nga yung plant na yun, no? Para malaman nila bakit nagiging successful, nagiging productive ang isang plant hindi. So, ang na-realize nila dyan sa Hawthorne Studies is that when people are being observed and they know that they're being observed, okay,
nagpapakitang gilas din sila naman. So, dyan guys, pero alam nyo, yun ang na-realize nila, no? So, sabi niya, alam ko na, yung observation pala is a very important factor. Pero ang na-realize nila, meron palang factor ang social structure. Kaya dito nagsimula, kaya ko yung sinasabi sa inyo, dyan nagsimula yung tinatawag natin na human relations perspective. Ayan, dito sa third yan. Human relations, the behavioral psychology came from there. Kasi parang na-realize nila, pag daw pala ikaw bago sa lugar, totoo to. Even nung time ko nung 90s tatanungin niya kagad sa'yo, pare, ang nagagawa lang natin dito, 10 lang Baka naman masyado ka magpabibo dyan. Ganun. Kaya kahit sa factory, guys, nililimitahan nila yung work ng mga kasama nila. Kasi pag may dumating na bagong dating, na bagong salta ka lang, nagpapakitang gilas ka din naman no? Pinag-iinitan nila yan. So, merong social structure pala within the company. Na-realize yung Hawthorne Studies. Pero alam nyo ba, beyond that, ang pinakamagandang na-produce ni Hawthorne Studies ay yung mga metrics, mga KPIs, mga measurements na naging basihan ng OSH. Alam niyo ba yung OSH? Guys, sino sa inyo ang nakakalam ng OSH? Okay, wala? Okay. Sige, ako na lang muna. Next time, medyo active tayo ng konti. OSH po ay Organizational Safety and Health. So, yung tinatawag natin ng mga safety training, na ngayon meron ng environment doon OSHA na hanggang ngayon ginagamit yung mga original ng mga studies na yun nanggaling pa, it dates back to the original Hawthorne Studies. Okay? Yung mga gaano kataas yung tinatawag nila mga lumens, ganyan. Yung workspace, ilang square meter per tao ang ayos na sukat. Ano ang gaano kalamig, gaano kainit. So pinag-eksperimentuhan nila yung mga tao. So na-realize nila na meron palang mga limitations at pati yung brightness naka-declare ngayon yan. So because of that, naging part ngayon ng mga minimum requirement na dapat ipinapatupad sa mga companies o lalo sa factories. Kaya po ngayon ang DOLE, tinitinan pa din yun hanggang ngayon. Yung mga egress, di ba? Paglalabas sa mga tao, sabay-sabay, ilang tao. Even sa mga schools, pinapatupad din yan. No? So, nanggaling yan po lahat yan. So, instead na na-realize nila yung tanong na paano naging productive ang tao, mas lalong nagkaroon ng ibang meaning, no? Kasi lumabas din yan, nag-grow na ang unionization because na-realize na teka, ang mga tao pala pwedeng magdeklara ng, okay, ganito yung ilalabasan natin na ngayon, Okay, magbabagal tayo, magbibilis tayo. Wala kang magagawa Kasi ang mga tao, pag hindi naman nagtrabaho sa'yo, wala kang makukuhang workers at ang hirap mag-grow ang industry, lalo na nung time na yon. Bakit? They are trying to industrialize the whole of US. And kailangan nila ng maraming yung steel company, yung mga, the goal of Henry Ford before was an American car made in the US for every American family. Kaya naging magkatuwang si Ford at saka si Andrew Carnegie kasi sa kanya yung roads, yung bridges, yung steel company, ando doon. At si JP Morgan, na hanggang ngayon yung company, JPM, hanggang ngayon narinig mo pa. Pati si Charles Schwab, yung company narinig mo pa rin ngayon. So, kasi naman yun. Si JP Morgan is a banker. So, in fact, sinasabi nga nila, noong 1929, nung nagbumagsak ang economy noong 1929, the industrial meltdown noong 1929, depression, dahil yun dun sa mga industrial people. Kasi nga, wala kang choice Nagsimula si Henry Ford, guys, nagsimula siya na magbayad ng minimum wage. Imagine, $5 a day. Tama ba? $5 a day, yes. Ang well ngayon, sabihin niyo $5 a day, times 50, kung 50 yun $250 a day, parang halos ngayon, 1900s pa yan. Siya ang unang-una nagbayad ng minimum wage. So halos lahat ng mga magaling na talent all over the US, pumupunta lahat sa industry ng Ford. Okay? Kaya nag-grow ang unionization. Okay? Ayan po. Si Kurt Lewin ay, I think galing siya sa Germany, no? Nag-migrate siya sa United States. Very important psychologist din, no?
World War II noong 1940s, lumabas yung Motivation and Morale in Industry. Ayan na yan, no? Ito ay bunsod na po ng pag-develop ng mga Hawthorne studies na. Ayan na yung mga motivation, moral, di ba, social contract. Na-develop ang human relations perspective, tapos yung mga action research projects ng Commission on Community Relations. Nag-establish din siya ng Research Center for Group Dynamics. Ayan, di ba? Psychology na yan. Sa MIT, sa Massachusetts Institute of Technology, si Sir Kurt Lewin ay napaka-importanteng tao. No? So, US involvement sa Vietnam noong 1960s, medyo kaguluhan to. Panahon ng mga hippie to. Division 14 of the APA, yung American Psychological Association, ay napalitan. Ginawa siyang Industrial Organization Psychology. So, it dates back to as far back as 60s. Nagkaroon na siya ng multi-level perspective, yung organizational psychology. Dumating na, unang-una na pag-usapan yung mga tinatawag na mga stress, work-family conflict, and then therefore the work-life balance, and then retirement. O imagine, yung time na yun, guys. Doon pa lang nagsisimula na yung ano ang mangyayari sa mga workers pag nag-retire na. O, di ba? Meron dapat silang, kahit pa paano, may nakukuha sa company. Ayan, no? So, yan yung, kaya dito, ang pinaka nabigyan ng napakagandang benepisyo ng mga time na ito, mga kaibigan, ay ang mga baby boomers, no? Kasi yung baby boomers, mga pinanganak ng 40s, 50s, I would say, no? 50s, I think, no? Papuntang 60s, sila yung nakatamasa ng maganda pang mga benefits sa company. Yung tipong you can retire with a gold watch. Yan yung nababanggit sa mga TikTok videos or sa mga YouTube videos, mga shorts. The gone are the days of the gold watch. Ano sabihin ng gold watch? Yung pag alis mo sa trabaho, bibigyan ka ng gold watch. Wala na ngayon ganun eh. In fact, even ang ating social security system, we don't even know kung meron siyang pera pagka-retire natin. Or sa amin, medyo nagditadudo na. Pero feeling ko meron pa naman. Pero sa time ninyo, may pera pa ba yan? So, hanggang sa palaki na ng palaki, ibinabawas pa sa mga workers. So, yan po ang issue ng time na yan. And then, 1980s to 1990s, nagsimula na yung globalization. 80s, tandaan nyo, computer. Dapat i-align nyo yun, yung pag-iisip nyo doon, no? 1980s, nagsimula yung computer revolution. So, Bill Gates, Apple, nagsimula na rin ng time na yan. And then 1990s, nagsimula na yung internet revolution, 1995 to be exact, I would say, 94, 95. Nakakapag-email na with everybody. May mga website na pero 10 minutes na lang pala. Anyway, pisisan ko na lang guys. Hindi natin ito matatapos, so I'll just stop up to the time and then doon lang tayo. No? Gusto ko kasing tapusin talaga itong every slide of this, okay guys? So, 9 minutes to 45. So, pag mga 3 minutes na lang, i-wrap up ko na. Okay? So, yan, no? Tapos, 1995, nagsimula ng Internet Revolution, as I said. May mga website, pero ano pa lang, static pa lang. Okay? Pinapanganak na ang mga millennials noong time na yan. And then, early 20th century, 21st century, mga conflict all around us. Nakikita nyo naman ngayon yan, no? Ang mga workforce dynamics nagbabago na. Meron na tayong mga temporary contingent employees. Hindi kasi lahat mababayaran ng full. Yung sinasabi ko nga, bababa na yung ating benefits. Tapos, nare-redefine na yung concept ng job kasi meron na yung mga gig economy. Ngayon, 2020s, diba? Nagsimula na yung mga gig economy. Pwede ka magtrabaho all over the world. Like ako, nung pandemic, ang dami kong companies. Lahat yun, part-time ka. Oo, meron pa akong part-time CEO ng isang company. Ayan po, ganun po yung nangyayari, no, sa industry. Okay, so yan po yan. Yan. Ito ang mga tatandaan natin. Si Frederick Taylor, siya yung nagsimula ng scientific management at saka si Max Weber. Sila yung nagsimula nung tinatawag natin na time and motion studies. Sikat yan sa engineering kasi nga sabi ko nga sa inyo, si Frederick Taylor ay isang IE. Okay. Pag naglalabas yung unstable, di mo na ako nasasalita.
mga time and motion study, piece rate, compensation, kung ano yung natapos mo, yun lang, no, babayaran. Ayan, no? So, siya yan. So, ano yun na lang po, no? Pero mo, 18 years old pa lang siya. Ano na talaga siya, no? He was from an affluent family. He almost studied in Harvard, pero hindi niya pinili yun. Mas gusto niya yung nag-isang apprentice sa Enterprise Hydraulic Works sa Philadelphia. And then eventually, yung napunta siya sa Midvale Steel. So, ayan, napunta siya sa steel company. Kasi nung time na yun, as I said, nagsisimula na yung industry ng steel. Okay? So, IE ito, Industrial Engineer yan. Okay? Kaso, namatay siya. Ano, no? 59 years old lang. So, yung scientific management, hindi naman siya perfect. No? In fact, maraming tao na nagagalit sa scientific management kasi yung feeling nila sa scientific management, tingin sa mga tao ay statistic lang. No? Yung iba naman, nagagalit kay Ford. Ang sabi, nagsimula ng 40-hour week si Ford. So, yan pala ang dahilan kung bakit tayo may 40 hours. Hindi naiintindihan ng mga modern generation na si Ford, noong time na yon, kinailangan niyang ilagay sa 40 hours. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, noong 1900s, halos lahat farmers, alam niyo ba, before Ford, ang number of hours ng work ay 100. More than 100. Kasi nasa field ka eh. So, basically, hindi ka lang 8 hours a day. Minsan 12, minsan 15 hours a day kang nagtatrabaho. Kaya, kumbaga, Ford did everybody a favor by lowering down the number of hours. Ayan, so tandaan niya. Kasi pag may nakikita kayong comment, minsan yung mga tao, nakita niya yung may video ganyan, did you know, ganyan. So, ay, komento na kagad yung mga tao. Oh, lalo yung mga bata. Dokumento na sila kasi hindi naman nila naiintindihan yung pinanggalingan nun. So, kayo po, bagi tayong balance lalo na tayo. Think before we click kasi psychologists, you know, hindi naman yan basta-basta nagkukomento. Pigilan nyo yung sarili nyo na mag-comment. No? Kasi minsan meron yung pinanggagalingan na ibang aspeto na baka hindi lang natin alam. Okay? So, yun po yan. So, ano siya nun, no? Maagang namatay kasi nga siguro ma-exposure din sa mga dust ganyan. So, di ba? As yung time na yun, di ba? Na-realize nila dati akala nila asbestos, okay na okay. Kung na-realize nila harmful pala yun, nag-develop ng cancer, yung mga workers, kasi continuous exposure, wala pa sila ng mga pang-cover sa face, pag nag-aano sila, no? Nag-welting, ganyan. So, yan po, mga bagay na yan. Okay? So, yung principles nila ng scientific management, noong time na yon guys, ito ay may empirical study yan. Pero alam nyo ba na yan ay pinag-aralan talagang maigi, no? At siya ay based sa principle ng military. No? Ayan, si Henry Fayol, no? Siya ay isa din sa mga ng scientific management. At yung mga tinatawag natin ng mga yung principles ngayon sa military, yung merong cascading, command center, ganyan. So, lahat po yan ay principles ng scientific management. Okay, si Mark Weaver naman, so lapit na tayo ay nasa Germany. Sa Germany siya, Heidelberg University, nag-aral ng law, naging practicing lawyer, nag-complete siya ng kanyang dissertation, more of the trading companies nung medieval times, and then naging siyang teacher. Okay, ayan, nagkaroon siya ng breakdown. Parang siya ang nagsimula nung tinatawag natin na ang tawag sa bureaucracy. Ayan, dito naman pala. Sa principles of bureaucracy. Ngayon, pag tinitingnan niyo yung principles of bureaucracy, parang iisipin ninyo, masyadong bureaucratic, di ba? Marang negative sa atin yan. Ngayon, sa time natin. Pero nung panahon niya, magandang bagay yun. Again, yun na naman yun. Minsan si Max Weber ngayon parang inaatake yung bureaucracy. Kasi pag sinabing bureaucracy nga naman, parang ang bagal ng transaction. Di ba sa gobyerno ganun, no? Ay, wala yung pipirma ganun. Pero noong araw, kailangan talaga i-set up yun. Kasi noong araw, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Saan yung reklamohan dito? Saan yung benefit? Lahat kung sa owner. So, kaya siya ang naglagay ng mga structure. So, yung organization psychology, siya nagsimula ng mga table of organization, yung mga authority, lines of reporting. Siya nagawa niyan, no? Kaya sa ngayon, pwedeng isipin mo, ay, kaya pala,
bagal ng, di ba? Kasi nga, iisipin natin na currently, lalo na sa US, wala nang masyadong bureaucracy. Dumidiretso ka sa boss mo eh. Papasok ka, o, halimbawa, si Stephanie, estudyante ko ngayon. Kaya sila Ira, sila Caroline, estudyante ko ngayon. Pero pag naging kasama ko yan sa office, ang tawag na lang nila sa akin, hindi Sir George, kundi George. Kasi ganun sa US eh. First name basis lang. Kasi nga, ayaw nila nang masyadong malayo yung power distance, no? Kaya ganun na ang ano ngayon, no? Yung tendency ngayon, even my daughter, iba yung time namin na talagang hindi ka nagkukwento ng mga ginagawa mo maghapon, whatever. Ngayon talagang open ang mga bata sa kanilang mga parents. I think, I hope, ganun din kayo. Ayun, so minsan nasasagot ko talo yun. Minsan sabi niyo, you look like, minsan guys, ako, sorry for the word, pero sasabihin, Dad, mag-supply naman, you look like shit. Minsan gano'n salita ang daughter ko sa akin. Kailan, it's okay, you know, kasi gano'n talaga yung language ngayon ng mga bata. Tapos, lagi siyang parang ang dating niya parang anyway, ayan po, no? So, dito muna tayo, guys, titigil, no? Sa slide 9. Ano ba yung slide 10? Ayan. So, siguro, pwede natin sabihin hanggang dito, no? Yung in-explain ko kanina na yung organizational psychology nagkaroon ng starting point from the scientific management, pero kinailangan lumabas yung beginning ng org psych through the Hawthorne studies, di ba, as I told you, no? Kasi nga pinoprotektahan nila yung safety mga rights ng workers, kasi imagine maghapon walang overtime pay, all of those things ay all of those things ay problem nung time na yun. Okay? Guys, maglagay na po tayo ng ating mga present kasi po matatapos na within 1 minute. Kailangan po maglagay na kayo. Okay? Kasi dito na po tayo muna titigil. Okay? So, guys, we will continue next time. Ito po, isi-send ko sa inyo yung PowerPoint as well that you can have extra reading material. And then, wala pa akong LMS, guys, ha? So, you have to bear with me for a while, at least for the time being. Okay? Pero next week, siguro naman, magiging okay na. Okay? Thank you. If you have questions, pwede pa rin naman magtanong, no? Pwede kayong mag-message dun sa ating GC. Okay? And then the activity I will send dun sa ating GC. Okay, dito muna tayo titigil for our first session.